Ang One Piece ay totoo, si Goldie Roger ay ipinanganak sa Logtown sa East Blue 77 taon na ang nakakaraan ayon kay Monkey D. Garp. Lumaki si Roger sa mahirap na kalagayan at nagkaroon ng matinding takot na mawalan ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa kanyang kabataan, nakilala niya si Silver Rayleigh at naakit sa barkong ginagamit nito, na ninakaw ni Rayleigh upang makapagpatuloy ng buhay matapos masunog ang kanyang bahay. Nakita ni Roger ang kanilang pagkikita bilang isang pagkakataon at hiniling kay Rayleigh na sumama sa kanya upang baguhin ang mundo. Bagaman tumanggi si Rayleigh sa simula, sa patuloy na pag-aasikaso ni Roger, nagustuhan siya ni Rayleigh at mula noon ay naging matalik silang magkaibigan. Si Roger ay naging kapitan ng Roger Pirates na si Rayleigh ang kanyang unang kasamang kapitan. Kilala siya bilang isang baguhan 5 dekada na ang nakakaraan, ngunit sa isang pagkakataon, bumisita ang crew ni Roger sa Water Pito at kumuha ng master shipwright na si Tom upang gumawa ng bagong barko para sa kanila gamit ang kahoy mula sa maalamat na puno ng kayamanan na si Adam. Binuo ni Tom ang Oro Jackson, na naging tanyag na barko ng Roger Pirates. Naglakbay si Roger at ang kanyang crew patungo sa New World at 39 taon na ang nakakaraan, sila ay nakarating sa Lodestar Island, ang huling isla na tinuturo ng log post. Gayunpaman, alam ni Roger na ang tunay na huling isla ay lampas sa puntong iyon at na ang mga eroded poneglyphs ay nagbigay ng mga pahiwatig tungkol sa lokasyon nito. 38 taon na ang nakakaraan, dumating ang crew ni Roger sa God Valley upang harapin si Rox de Zebek dahil sa isang nakaraang alitan isang taon bago iyon, pati na rin upang hadlangan ang mga pag-atake mula sa God's Knights. Kasabay nito, nakipag-alyansa siya sa kanyang matagal ng kalaban na si Marine Vice Admiral Garp laban sa Rox Pirates, na humantong sa kanilang labanan sa God Valley laban sa crew kabilang sina Edward Newgate, Charlotte Linlin, Shaki Kato, at ang kanilang kapitan na si Rox de Zebek. Ang laban ay nagresulta sa pagkakabasag ng crew, kung saan nakita ang Zebek bilang unang at pinakamalakas na kaaway ni Roger. Ang kaganapan ay kilala bilang God Valley Incident, bagaman ang alyansa sa paglahok ni Roger ay hindi iniulat sa publiko. Nalaman din ni Roger ang isang taong gulang na si Shanks sa loob ng isang kahon ng kayamanan na kanilang nakuha mula sa lokasyon pagkatapos ng insidente at nagpa siya na isama ang sanggol sa kanila. Sa isang pagkakataon, nakalusot si Roger sa teritoryo ni Linland sa Tataland at nakuha ang isang kopya ng kanyang road poneglyph kahit na hindi nila ito matranslate. 30 taon na ang nakakaraan, binasa ni Roger ang isang pahayagan at nalaman na isang samurai mula sa Wano Country ang sumali sa Whitebeard Pirates, na nagbigay kay Roger ng interes na makilala siya. Nagkaroon si Roger at ang kanyang crew ng maraming laban sa ibang mga crew ng pirata, kabilang ang isang laban-laban sa Maelstrom Spider Pirates na nagwakas sa pag-wipeout ng Roger Pirates sa lahat ng tao maliban sa Captain Squad. Sa kanilang huling paglalakbay 28 taon na ang nakakaraan, nahawa si Roger ng isang malubhang sakit at nagpa siya na magsagawa ng isang huling paglalakbay kasama ang kanyang crew sa Grand Line. Pagdating sa lighthouse sa Reverse Mountain sa pasukan ng Grand Line, kumuha siya ng doktor na si Crocus upang panatilihing buhay siya hanggang sa matapos ang kanyang huling paglalakbay. 27 taon na ang nakakaraan, nilapitan si Roger ni Shaki, na nalaman na nahanap ni Roger ang isang sinaunang armas. Gamit ang pagkakataon, hiniling niya kay Roger kung maaari silang magtulungan. Sa malaking fleet ng pirata ni Shaki at armas ni Roger, naniwala si Shaki na maaari nilang sakupin ang buong mundo, kahit na sinabing nakalimutan na ang nangyari sa kanila sa nakaraan. Sa kabila ng mga pakiusap ni Buggy, tinanggihan ni Roger ang alok ni Shaki at sinabing gusto niyang maging malaya upang gawin ang kanyang nais. Ipinahayag ni Shaki na ang sagot na iyon ay nangangahulugang kamatayan para sa kanya, habang sinabi ni Roger na nangangahulugang tatanggap siya ng pagkatalo. Ang isang malaking laban sa dagat ay sumik sa pagitan ng kanilang mga crew, na nalutas ng isang bagyo na nangyari sa kanilang laban, na lumubog sa kalahati ng fleet ni Shaki. Pagkatapos ng isang taon, brutal na tinalo ni Roger at ng kanyang crew ang isang marine squadron, na lumikha ng kaguluhan na nakatawag ng pansin ng Whitebeard Pirates. Nakipagkita ang crew ni Roger sa kanila at nakatagpo kay Kozaki Odin. Agad na natalo ni Roger si Odin bago nakipaglaban kay Whitebeard. Ang labanan sa pagitan ng mga crew ay tumagal ng 3 araw at 3 gabi bago ito naging pagpapalitan ng regalo. Nakipag-usap si Roger kay Whitebeard at Odin at sinabi ang kanyang layunin na makarating sa huling isla sa Grand Line. Nagmakaawa si Roger kay Odin na sumama sa kanyang crew sa loob ng 1 taon upang ID-code ang road poneglyphs. Pumayag si Odin kasama ang kanyang asawa na si Toki at kanilang mga anak na sina Momonosuke at Hiyori na sumama kay Roger. Sumunod sina Ino Arashi at Nakamamashi bilang mga stowaways. Sinabi ni Focus kay Roger na mayroon na lamang siyang 1 taon na natitirang buhay. Agad pagkatapos, ang Roger Pirates ay nagtungo sa Skype. Madali nilang natagpuan ang Chandorian Golden Bell dahil sa kakayahan ni Roger na marinig ang tinig nito, na sinasabing nagsasalita tungkol sa isang tiyak na armas na tinatawag na Poseidon. Sinabi ni Roger kay Odin na isulat ang mensahe tungkol sa kanyang presensya sa Skype at layunin na makarating sa dulo ng mundo sa ibabaw ng kampana. Pagkatapos umalis sa Skype, ang barko ay nagtungo sa Water Pito upang bisitahin si Tom kasama si Odin.
Sa kanyang tabi, hinanap ni Roger ang mga road poneglyphs na naglalaman ng susi sa mga koordinado ng huling isla, na mayroon na ng transcription ng Big Mom's road poneglyph sa kamay at may pangkalahatang ideya kung saan makahanap ng isa pang. Nalaman ni Roger ang lokasyon ng dalawa pang poneglyph mula kina Odin, Ino Arashi, at Nakamamashi, na ang pamilya at mga tao ay nagbantay sa kanila sa Wano Country at Zou ayon sa pagkakabanggit. Ang crew ay naglakbay pagkatapos sa Fishman Island. Napansin ni Roger at Odin ang mga tinig sa ilalim ng dagat, hindi alam na nagmumula ito sa mga resident sea kings. Pagdating sa Fishman Island, nakilala muli ni Roger si King Neptune. Ang road poneglyph na pinaghihinalaan ni Roger na nasa sea forest malapit sa Fishman Island at katabi ng poneglyph na naglalaman ng liham ng paghingi ng tawad mula kay Joy Boy. Sa Fishman Island, nakilala ni Roger ang isang batang si Shirley at naging interesado sa ilang mga propesya tungkol sa hinaharap, na nagbigay sa kanya ng partikular na interes sa lokasyon ni Poseidon. Matapos umalis sa Fishman Island, nagkasakit si Toki at ang Roger Pirates ay huminto sa Wano Country. Pagkatapos makuha ang impormasyon mula sa mga poneglyphs ng Wano, iniwan ng crew si Toki, Momonosuke, Hiyori, Ino Arashi, at Nakamamashi. Sa kalaunan, sa tulong ng isang Viv record at liham mula kay Nakamamashi sa Ino Arashi, nakarating si Roger sa Zou at nakipagkaibigan sa tribong Mink. Sa kanyang pagpunta sa road poneglyph sa loob ng Whale Tree, naranasan ni Roger ang isa pang misteryosong tinig kasama si Odin, na nag-iwan sa kanilang dalawa ng pakiramdam ng pagkabahala. Pagkaraan ng kaunti, nilapitan si Roger ng isang batang si Pedro na sabik na sumama sa kanyang pakikipagsapalaran. Tinanggihan ni Roger ang hiling ni Pedro, ngunit pinatibay pa rin ng Mink na siya ay magkakaroon ng mahalagang papel sa hinaharap. Ang kondisyon ni Roger ay lumalala habang sila ay nagpapatuloy, kaya't kailangan nilang bilisan ang kanilang misyon, na iniwan si Buggy na nagkasakit at si Shanks na nag-aalaga sa kanya. Sa impormasyon ng bawat road poneglyph sa kamay, nagawa ni Roger at ng kanyang crew na makarating sa elusive na huling isla ng Grand Line. Dito, hindi lamang nila natutunan ang katotohanan tungkol sa Void Century, mga sinaunang armas, at ang Will of D, kundi natagpuan din nila ang kayamanan ni Joy Boy. Ang reaksyon ng crew ni Roger sa natuklasan ay isang pagsabog ng tawa. Ipinahayag ni Roger ang kanyang pagkamausisa tungkol kay Joy Boy, na tinuturing ang mga pangyayari sa likod ng nakaraang figura bilang nakakatawa. Inspirado ng kwento ni Joy Boy, tinawag ni Roger ang huling isla na Laugh Tale. Agad na ang balita tungkol sa pagtuklas ni Roger ng Laugh Tale ay nagdulot sa mundo na kilalanin siya bilang Pirate King. Bilang resulta, maraming pirata at puwersa ng Marine ang nag-target sa crew upang alisin si Roger at makuha ang kanyang kayamanan. Kalaunan, nagpasya si Roger na ay disband ang kanyang crew pagkatapos malaman na sila ay maaga pa. Plano ni Roger na magkaanak na makahanap ng One Piece. Sinabi rin ni Roger kay Odin na nais niyang makilala si Whitebeard bago siya mamatay. Sa huli, siya ang unang umalis sa crew at barko, na iniwan ng kanyang unang kasamang kapitan na si Rayleigh ng ilang huling salita na nagsasabing hindi siya mamamatay. Kumuha rin siya ng ilang gamot mula kay Crocus habang siya ay nagpaalam sa kanyang mga kasama, na umiiyak habang siya ay umalis. Sa mga huling araw ng hari, pagkatapos ng pagdisband ng kanyang crew, nagkaroon si Roger ng huling pag-uusap kay Whitebeard kung saan sinabi niya ang palayaw na ibinigay sa kanya ng gobyerno na Gold Roger at ang lihim ng Will of D. Nag-alok si Roger na sabihin kay Whitebeard kung paano makarating sa Laugh Tale, ngunit tinanggihan ni Whitebeard dahil sa kakulangan ng interes. Matapos iwan ng kanyang crew, nakilala niya si Portgas D. Rouge, isang babae na nakatira sa Bateria, at nagkaroon sila ng pag-iibigan. Sa paglipas ng panahon, ipinanganak ni Rouge ang anak ni Roger. Pumili si Roger ng dalawang pangalan, depende sa kasarian ng sanggol, Ace kung lalaki at isang pangalan kung babae, alam na malamang na matagal na siyang patay kapag dumating ang anak. Iniwan ni Roger si Rouge at sumuko sa mga Marines, habang nasa bilangguan, humiling siya sa kanyang lumang kaaway na si Garp na alagaan ang kanyang anak pagkatapos niyang mawala, sinabing hindi dapat labelan ng isang sanggol bilang kriminal dahil sa kanyang pamilya. Bagaman sinabi ni Garp na wala siyang obligasyon na gawin iyon, alam ni Roger na gagawin niya pa rin ito. Sa kabila ng plano ng mga Marines na gawing halimbawa siya upang pigilan ng iba sa pagiging pirata, ibinalik siya sa kanyang lugar ng kapanganakan, Logtown, upang harapin ang kanyang pagpatay sa harap ng isang malaking madla. Gayunpaman, sa halip na manginig sa takot tulad ng karamihan sa mga tao bago ang kanilang kamatayan, ngiti si Roger ng may pagmamalaki at walang pagsisisi, na napansin ng maraming tagamasid kabilang ang batang si Smoker. Bago siya nagwakas, sumigaw si Roger ng kanyang sikat na huling mga salita, kung may nais sa aking kayamanan, nasa iyo na ito. Hanapin mo ito, iniwan ko ang lahat ng aking nakalap sa isang lugar. Ang pamana ni Roger ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang pamana na iniwan ng sinumang tao sa kasaysayan. Bagaman layunin ng gobyerno ang kanyang pagpatay upang magbigay ng mensahe laban sa pirata, ang huling mga salita ni Roger ay nagdulot ng kabaligtaran na resulta.
Maraming tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagsimulang maglakbay bilang mga pirata sa pag-asa na makahanap ng kayamanan ni Roger, na may pangkalahatang pananaw na ang sinumang makararating sa Laugh Tale at makakakuha ng One Piece ay magiging Pirate King. Ang pagsabog sa pirata sa buong mundo ay nagresulta sa tinatawag na Great Age of Piracy mula noon hanggang sa kasalukuyan. Ang madla sa pagpapatupad ni Roger ay binubuo ng maraming tao na kalaunan ay naging napakakilala ng mga pirata at kriminal, at ang kasabikan na ito ay naipasa sa mga ipinanganak pagkatapos ng pagpatay kay Roger, kung saan maraming mga kabataan ang bumubuo sa mga bagong henerasyon ng pirata sa kasalukuyan. Ang mga pirata na nakakaalam kay Roger ng personal ay may iba't ibang reaksyon sa kanyang pagwawakas. Ang mga miyembro ng kanyang lumang crew ay nagkaroon ng kalungkutan nang malaman ang pagkapatay ng kanilang dating kapitan, ngunit proud din sa ginawa niya bago siya pinatay. Kasama dito sina Silver Rayleigh at Kazaki Odin, na parehong umiyak at tumawa sa balita. Ang kanyang mga disipulo na sina Shanks at Buggy ay nagsimulang bumuo ng kanilang sariling mga crew pagkatapos ng kamatayan ni Roger. Habang si Buggy ay pinili ang manatiling mababa ang profile sa kanyang crew upang maiwasan ang pansin mula sa Marines, si Shanks ay bumalik sa New World kasama ang kanyang mga tao at naging isa sa pinakamaimpluwensyang pirata sa mundo, isa sa mga Four Emperors. Nakuha rin niya ang trademark na teknik ng kanyang dating kapitan. Ang pinakamalaking karibal ni Roger na si Whitebeard, na nakakaalam ng mga layunin ni Roger bago ang kanyang pagpatay, ay hindi naapektuhan ng kamatayan ng Pirate King. Ang isa pang karibal ni Roger, si Shaki, ay hindi makapaniwala na ang mga Marines ang kumuha kay Roger at umatake sa Marineford upang magkaroon ng pagkakataon na patayin si Roger ng personal. Dahil sa pambihirang kasikatan ni Roger, nagtrabaho ang gobyernong mundo nang walang tigil upang burahin ang sinuman na may koneksyon sa kanya, kahit gaano ito kaliit. Ang mga miyembro ng Roger Pirates ay patuloy na may mga aktibong pabuya, kahit na halos isang kapat ng siglo ang lumipas mula nang mamatay siya. Ang sinumang sibilyan na nakipagtulungan kay Roger, anuman ang kanilang dahilan, ay itinuturing ding kriminal. Isang tanyag na halimbawa nito ay si Tom, na hinatulan ng kamatayan dahil lamang sa paggawa ng Oro Jackson, kahit na ang pangkaraniwang pamantayan ay ang mga tagagawa ng barko ay hindi responsable sa kung paano ginagamit ang kanilang mga barko. Bagaman ang pang-aalipusta na ito ay nagdulot sa karamihan ng mga taong konektado kay Roger na magtago, ang mga koneksyong ito ay nagbigay din ng potensyal upang makakuha ng respeto sa mas batas na mga bilog. Ito ay malinaw na nakita kay Buggy, na nakapagtipon ng daan-daang makapangyarihang preso mula sa Impel Down na nagtipon sa kanya dahil sa paghanga sa kanyang koneksyon sa Pirate King. Ang koneksyong ito lamang ay sapat na upang makuha niya ang pwesto sa Seven Warlords of the Sea hanggang sa pagkakabasag nito at pagkatapos ay naging isa sa Four Emperors matapos na hindi sinasadyang makipag-alyansa sa dalawang iba pang tanyag na pirata, sina Crocodile at Dracula Mihawk. Bukod dito, ang isa pang disipulo ni Roger, si Shanks, ay naging isang makapangyarihang pirata na, hindi tulad ni Buggy, ay tunay na nakamit ang titulo ng Emperor, na pinanatili niya sa loob ng 6 na taon, at kinopya pa ang isa sa pinakamakapangyarihang teknik ng espada ng kanyang dating kapitan. Ang anak ni Roger na si Portgas the Ace ay binigyan ng espesyal na pansin sa ideya ng mga anak ni Roger, na may dedikasyon ng gobyernong mundo sa pag-aalis ng lahat ng bakas ng dugo ng Pirate King. Malakas na pinaniniwalaan ng gobyerno at ng mga Marines na sinuman na may dugong Roger ay magsisimula ng bagong kapanahunan ng terror sa susunod na henerasyon ng mga pirata. Ang kanilang mga pagsisikap ay pinaka-intensibo sa taon kasunod ng pagkamatay ni Roger, at lahat ng mga bata na ipinanganak malapit sa mga lugar na binisita ni Roger sa loob ng 10 buwan mula sa kanyang pagkamatay ay sinuri kasama ng anumang mga buntis na kababaihan. Ang sinumang bata na nagtataglay kahit ng hinala ng koneksyon kay Roger ay dapat patayin. Ang pangangaso na ito ay nagresulta sa Rouge, ang tanging kasintahan ni Roger, na pinanatili ang kanilang nag-iisang anak na si Ace sa kanyang sinapupunan ng karagdagang 15 buwan upang payagan siyang ipanganak pagkatapos hamupa ang pangangaso, kahit na ito ay nauwi sa kanyang sariling kamatayan. Ayon sa hiling ni Roger, inampon ni Garp si Ace at pinrotektahan siya sa kanyang kabataan. Bagaman si Roger ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao na magtaguyod ng pirata, siya ay tila kinamumuhian ng nakararami sa mga sibilyan, tulad ng pananaw ng gobyerno ng mundo na tinitingnan ang sinumang anak niya bilang isang mapanganib na banta. Ang mga pirata na naging biktima ni Roger at ng kanyang crew ay kinamumuhian din ang Pirate King at naghahanap ng paraan upang maipakita ang kanilang galit sa anumang potensyal na supling. Dahil sa mga sentimentong ito at sa kawalang kasama ni Roger sa kanyang buhay, kinamumuhian at itinakwil ni Ace ang kanyang ama para sa pagdadala sa kanya sa isang mundo na nais siyang patayin dahil lamang sa kanyang pag-iral. Pinili niyang gamitin ang apelyido ng kanyang ina sa halip na Roger upang itago ang kanyang tunay na pinagmulan. Gayunpaman, sa kabila nito at sa kabila ng pagtutulak ni Garp na maging Marine siya, sa huli ay pinili ni Ace na sundan ang yapak ng kanyang ama at naging isang kilalang pirata sa kanyang sariling paraan. Hindi niya ninanais na hanapin ang kayamanan ng kanyang ama o ang titulo ng Pirate King, kundi nais niyang lampasan si Roger sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na hindi nagawa ng kanyang ama, ang pagpatay sa kanyang pinakamalaking karibal na si Whitebeard.
Gayunpaman, sa huli ay sumali siya sa crew nito nang ibunyag ni Ace ang kanyang pinagmulan kay Newgate. Sinabi ng matandang pirata na hindi niya alintana na si Ace ay may kaugnayan sa kanyang sworn rival. Ang pamana ni Roger ay nagkaroon ng malaking papel sa pagsulong ng Summit War ng Marineford, isa sa mga pinakamalaking hidwaan ng nakaraang siglo. Nang malaman ng gobyerno sa loob ng ilang panahon na si Ace ay anak ni Roger, tinanggap nila ang kanyang pagkakakulong bilang pagkakataon na pampubliko siyang patayin, kahit na magsisimula ito ng digmaan laban kay Whitebeard at sa kanyang crew, na nakipaglaban ng lahat ng kanilang makakaya upang iligtas siya bago magsimula ang digmaan. Bago magsimula ang digmaan, isiniwalat ni Sengoku ang tunay na pinagmulan ni Ace sa mundo, na ginawang mas kilala siya kaysa dati, at ipinahayag din na si Whitebeard ay nagbabalak na ipamana kay Ace ang titulo ng kanyang ama, isang paniniwalang hindi tiyak ang katotohanan. Ang revelasyon na ito ay nagdulot sa isa sa mga kaalyado ni Whitebeard na magkanulo sa kanyang benefactor dahil sa kanyang galit kay Roger, ngunit kalaunan ay pinayuhan siya na ang dugo ng isang tao ay hindi nagpapalagay sa kanila ng pagkakasala para sa mga kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa kabila ng malaking pagsisikap na iligtas siya, si Ace ay sa huli ay namatay sa digmaan, na nagtatapos sa ganap na pag-aalis ng linya ng dugo ni Roger. Si Whitebeard ay sumunod pagkatapos ng kanyang kamatayan. Bago siya mamatay, sinabi ni Whitebeard na kahit na ang linya ng dugo ni Roger ay nawasak, ang kanyang kalooban ay magpapatuloy pa rin, at siya at ang iba pa ay nagbigay ng pahiwatig na ang ampon na kapatid ni Ace, si Monkey D. Luffy, ang magdadala ng kalooban na ito. Pagkatapos ng lahat, si Luffy ay naudyukan na hanapin ang One Piece at maging susunod na Pirate King ng dating disipulo ni Roger na si Shanks, na nagbigay sa kanya ng straw hat na minsang isinusuot ni Roger. Matapos ang 2 taon ng pagtulong sa pagsasanay ni Luffy, si Silver Rayleigh mismo ay napansin ang pagkakahawig ng dalawa at sinabi na si Luffy ay lumago upang maging mas karapat-dapat sa sombrero na isinusuot ni Roger. Maraming hindi naniwala sa mga salita ni Roger sa kanyang pagkamatay, naniniwala na ang One Piece ay wala kundi isang alamat na siya ang nag-imbento upang maghasik ng kaguluhan sa mundo pagkatapos ng kanyang pagpanaw dahil sa galit. Maraming mga pirata na nasira ang kanilang mga pangarap dulot ng malupit na kalagayan sa Grand Line ang tumanggap din sa pilosopiyang ito at pumili pang iwasan ng iba na patuloy na naniniwala. Gayunpaman, ginamit ni Whitebeard ang kanyang huling hininga upang ipahayag sa mundo, habang pinapanood ang broadcast ng Marineford War, na ang One Piece ay tunay na umiiral, na nagtanggal ng lahat ng pagdududa sa mga huling salita ni Roger. Bagaman hindi pa rin natatapos ang dakilang panahon ng mga pirata noong panahong iyon, ang proklamasyong ito ay lumikha ng bagong interes sa piracy, na nagresulta sa mga taon pagkatapos ng digmaan na tinawag na bagong panahon ng pirata. Nakatalang kasaysayan at hindi kilalang pangarap ang pagdating ni Roger sa Laugh Tale at pagtuklas ng tunay na kasaysayan ng Void Century ay nagdulot ng maraming kaganapan na itinakda noong panahong iyon. Kahit na dumating siya ng 2 dekada bago mangyari ang mga pangyayaring iyon, tulad ng kaalaman ni Kozuki Odin sa pangangailangan na buksan ang mga hangganan ng kanyang lupain, ang Wano Country, bilang paghahanda sa mga kaganapan. Gayunpaman, ang kanyang pagsisikap ay nahadlangan ng isa pang karibal ni Roger, si Kaido, na nakipagsabuatan sa pamilyang Kurozumi upang kunin ang kontrol ng Wano at patayin si Odin. Bagaman ang kanyang mga tagasunod ay nangakong tatapusin ang hindi nagawa ng kanilang pinuno, kahit na pagkatapos ng pagkatalo ni Kaido, nagpa siya si Momonosuke, anak at tagapagmana ni Odin, na huwag pang buksan ang hangganan ng bansa, naniniwala na ito ay masyadong maaga. Dagdag pa rito, si Roger ay may hindi kilalang pangarap at iniisip na sa pamamagitan ng pagdating sa Laugh Tale at pagkuha ng anumang kayamanang naiwan doon, makakamit niya ito. Nang ibahagi niya ang pangarap na ito kay Whitebeard at Odin, ang una ay nagtawanan sa kung gaano ito kaloko o imposible, samantalang ang huli ay napabilib at nagulat. Isinulat ni Odin ang sinabi ni Roger sa kanyang journal, na nakuha at iningatan ng maayos ni Yamato. Sa pagkakataon, si Luffy ay may eksaktong parehong layunin na mayroon si Roger at naniniwala rin na maaari niyang tunay na makamit ito sa pamamagitan ng pagdating sa Laugh Tale at pagiging Pirate King. Sinabi niya ito kay Ace at sa kanyang iba pang ampon na kapatid na si Sabo, at pagkatapos ng mga taon, sa kanyang crew. Ikinwento ni Ace kay Yamato ang sinabi ni Luffy noong mga nakaraang taon. Si Yamato ay nagulat at napaiyak sa mga pagkakahawig ni Luffy sa kay Roger. Kakayahan at lakas si Roger ay tinaguri ang isa sa mga pinakamalakas na pirata sa lahat ng panahon, na itinuturing na halos hindi mapigilan sa laban. Bilang Pirate King, siya ay may pinakamataas na katayuan sa lahat ng pirata sa mundo, kahit na pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ito ay makikita sa napakalaking pabuya na mayroon siya bago ang kanyang kamatayan, na 5,564.8 milyong, na siyang pinakamataas sa kasaysayan ng piracy. Bukod dito, hindi tulad ng karamihan sa mga pinakamakapangyarihang individual sa mundo, si Roger ay hindi nagkaroon ng anumang Devil Fruit powers, na nagpapagawa sa kanya na higit na kahanga-hanga. Napakakaunti ng mga tao na kilala na makakapanalig kay Roger sa laban. Ang pinakatanyag na halimbawa ay ang alamat na bayani ng mga Marines, si Monkey D. Garp, na sinasabing na-corner si Roger ng maraming beses bago ang kanyang pagsuko.
Ayon kay Roger mismo, isinasaalang-alang din niya si Sengoku, ang magiging Fleet Admiral, na gumagamit ng kapangyarihan ng Mythical Zone Golden Buddha, bilang isa sa 2 Marines na nagkakahalaga ng kanyang oras. Bukod sa kanyang hidwaan sa mga Marines, ang pangalawang pangunahing pirata ni Roger ay si Whitebeard, na gumagamit ng pinakamalakas na Paramecia type na Devil Fruit at kilala bilang pinakamalakas na tao sa mundo kahit bago mamatay si Roger. Isa pang taong kilala na karibal ni Roger ay si Rox de Jebek, na itinuturing na kanyang una at pinakamalakas na karibal, higit pa kaysa kay Whitebeard. Ang iba pang halimbawa ng lakas ni Roger ay ang laban kay Shaki, ang komandante ng pinakamalaking pirate fleet ng kanyang panahon, at tinalo ang mga hukbo ng ilang bansa ng mag-isa. Nakipaglaban din siya kay Tian Shawan ng maraming beses noong nakaraan, na sa isang punto ay tinawag na pinakamalakas na nilalang sa mundo. Ang mga pagkilos na ito ay inilagay si Roger sa parehong elite class kasama ang napakakaunting iba pang mga kilalang tauhan na tunay na may lakas na makipaglaban sa kanya, tulad ni Whitebeard, Kozuki Odin, Shanks, at Shibek. Kahit isang makapangyarihang mandirigma tulad ni Odin, na walang kahirap-hirap na pinapatay ang mga dambuhalang hayop, ay nagpahayag ng papuri kay Roger, ikinumpara ang kanyang presensya sa isang ligaw na hayop. Boses ng lahat ng bagay ayon kay Rayleigh, si Roger ay makakahanap ng mga poneglyphs dahil sa kakayahang makarinig ng boses ng lahat ng bagay. Gayunpaman, hindi siya tulad ng mga iskolar ng Uhere na gumamit ng kanilang katalinuhan upang pag-aralan ang mga ito, kaya hindi niya eksaktong nabasa ang mga ito. Si Roger ay isa sa 5 nilalang na may kakayahang makarinig ng pakikipag-usap ng mga bagay, kasama sina Luffy, Shirahoshi, Poseidon, at Odin. Isa rin siya sa 4 na kilalang tao sa serye na may kakayahang makarinig ng pakikipag-usap ng Zunisha. Pisikal na kakayahan si Roger ay may napakalaking pisikal na lakas, tulad ng ipinakita ng madali niyang ipinadala si Kozuki Odin sa ere. Kaya niyang makipaglaban ng pantay kay Edward Nugget noong bata pa ito, na kahit sa kanyang katandaan ay walang kahirap-hirap na napagtagumpayan ang mga higanti. Si Roger ay mayroon ding napakalaking antas ng pagtitiis at sigla, kahit na ang kanyang katawan ay nasira ng isang hindi magamot na sakit, at sa tulong ng mga kasanayan ni Crocus, nagawa niyang sakupin ang Grand Line sa loob lamang ng 3 taon. Kaya pa niyang makipaglaban ng 3 araw at 3 gabi laban kay Whitebeard hanggang sa ang laban ay magresulta sa isang tabla. Swordsmanship si Roger ay isang napaka-espesyal at makapangyarihang mandirigma, na tinalo ang alamat na Master Samurai na si Kozuki Odin sa isang dagok lamang. Kasama ng kanyang kasanayan sa hockey, kaya rin niyang makipaglaban ng pantay sa Muraco Magiri ni Whitebeard, na nagdulot ng isang malakas na shockwave na nagpabalik sa lahat sa isla, kasama na ang Moby Dick sa baybayin. Si Roger ay isa sa mga napakakaunting tao sa mundo na makakagamit ng lahat ng 3 uri ng hockey. Binanggit ni Kaido na kahit wala siyang Devil Fruit, ang kanyang hockey lamang ay sapat na upang ilagay siya sa mga pinakamalakas na tao sa mundo. Haoshoku Hockey si Roger ay may napakalawak na kaalaman sa paggamit ng Haoshoku Hockey, na nakikita sa kanyang laban kay Edward Nugget. Ang kanilang salpukan ay lumikha ng isang makabuluhang epekto na katulad ng kidlat at nagbigay ng malaking pagsabog na umabot sa buong isla, kasama ang Moby Dick, mga puno, ulap, at mga tao. Busoshoku Hockey si Roger ay isang napaka-espesyal na gumagamit ng Busoshoku Hockey. Kaya niyang imbuhin ang kanyang saber ng hockey, na nagpapahintulot dito na makipaglaban ng pantay sa Muraco Magiri, isa sa 12 Supreme Grade Meito. Bilang patunay ng kanyang kasanayan, tinalo niya si Kozuki Odin, na isang mahusay na master ng Busoshoku Hockey sa kanyang sarili, sa isang maikling atake lamang. Maaari rin niyang gamitin ang advanced na aplikasyon ng Busoshoku Hockey upang magpalabas ng hockey mula sa kanyang blade, na nagpapahintulot sa kanya na umatake sa mga kalaban nang hindi kinakailangan ng pisikal na contact. Una itong ipinakita sa kanyang laban kay Whitebeard. Mga sandata. Ang pangunahing sandata ni Roger ay isang cutlass na tinatawag na Ace, na isa sa 12 Supreme Grade Blades. Gamitin niya ito, kahit noong panahon ng God Valley Incident, at ipinakita na mayroon siya nito hanggang sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay bilang pirata. Sa laban sa Edward, ipinakita ni Roger ang paggamit ng isang flintlock pistol sa kanyang kanang kamay at Ace sa kanyang kaliwang kamay.